Hi everyone! Good morning! In my last vlog, binahagi ko sa inyo ang whole book of Ecclesiastes. And today, i-explain ko na sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng book of Ecclesiastes. As I said earlier, ang book of Ecclesiastes ay isinulat ng pinakamayaman, pinakatanyag, or pinaka-famous at pinakamatalino na si King Solomon. Kilala niyo ba si King Solomon? Well, kapag napakinggan niyo yon, makikilala niyo siya. Bakit kaya ang pinakamayaman, ang pinakatanyag, at ang pinaka-famous na hari na si King Solomon ay nagsabi na life is meaningless? Narinig niyo na ba ang audio Bible na binahagi ko? If hindi pa, sana mapakinggan niyo yon. Because today, ipapaliwanag ko na bakit nga ba sinabi ni King Solomon na ang buhay ay walang kabuluhan. Para lang daw tayong naguhuli sa hangin. Imagine, kahit mag-spend ka pa ng buong araw, kahit anong gawin mo, ay hindi mo kayang hulihin ang hangin using your own hand. Ang buhay nga raw ay walang kabuluhan. Dahil ayon nga kay King Solomon, nagsisikap ang tao para sa kanyang sarili. Ngunit sa huli ay wala ring mapapala. Bakit? Dahil may mga tao na binuhos na ang lahat sa trabaho para sa kanilang pangarap at halos nakalimutan na nila ang kanilang mga sarili, even ang kanilang sariling pamilya. Wala silang time para sa kanilang anak at asawa, even sa sarili nila. Pinagkaitan nila ang kanilang sarili. Sabi nga ni King Solomon, ang araw ay lumilipas hanggang ang taon ay matatapos. Ngunit wala silang nabuong magandang alaala. Ang sabi nga ni King Solomon, mas mabuti pa daw ang sanggol na pinanganak na patay kaysa sa isang tao na nabuhay ng 100 taon ngunit hindi nakaramdam ng kasiyahan. Kaya mapapatanong ka, ano ba ang purpose ng buhay? Para ba magpakasaya? Para ba uminom at tumawa? Para ba sa pagkamit ng pangarap? O para ba sa pagiging biyaya sa iba? Yes, sa mundong ito, deserve natin na sumaya. Karapatan natin ang uminom at tumawa. Pero, hindi lang para doon. Always remember. Ayon nga sa Ecclesiastes 2:25, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Ang karunungan at kaligayahan ay ipinagkaloob ng Diyos sa lahat na kinalulugdan niya. Amen? Bakit niya ba ito nasabi? Kasi may mga tao sa mundo na nabubuhay lang para sa kanilang sarili at kinalimutan na ang Diyos na lumikha sa kanila. Naisip nila na kaya nilang maging masaya, na di inaalala ang maaring kahantungan nila. Wala silang takot sa paggawa ng masama, patustusan lamang ang tawag ng laman. Pero malinaw na kahit anong gawin mo, aliw sa sarili mo, hindi mo may pagkakaila na meron pa rin kulang. Mapapatanong ka, nakukuha ko naman ng gusto ko. Bakit ganun? Di pa rin ako masaya. Di man natin ito aminin. Pero, yun ang totoo. Parang may kung anong butas sa ating puso na kahit anong lagay natin ng alak, pagtatalik, pagpapakasasa sa pagkain at kahit paggamit ng droga, di pa rin ito mapupuno dahil tanging ang Diyos lamang ang tanging makakapuno nito. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 1, walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpapakahirap ka man, gumawa man ng gumawa, ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog papuntang hilaga habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat
ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakakabagot, hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong nangyayari sa daigdig. Ang sabi ng iba, "Halika kayo, ito'y bago." Ngunit naganap na ayaon noong hindi pa tayo tao. Di na maaalala pa ang nauna at ang nangyari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Malinaw, di ba? Malinaw na pinaliwanag ni King Solomon na walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Pansin nyo, paulit-ulit lang yung nangyari. Minsan hindi mo maiwasan na nagsawa ka na lang sa buhay mo. Kasi yung problema, yung pagsubok, yung mga pangyari, paulit-ulit na lang. Parang wala nang bago, wala nang bagong nangyari. Minsan, natatanong ko rin sa sarili ko, nasabi ko rin sa sarili ko na nakakapagod naman, sobrang nakakabagot. Minsan talaga hindi natin maiwasan na mabagot sa buhay natin. Nakasulat na yan sa Bible pa noong una pa lang kasi alam na ni King Solomon na ang buhay ay paulit-ulit lamang. Walang bagong nangyayari. Sa chapter 2 naman, pinaliwanag ni King Solomon ang karanasan niya bilang mangangaral. Siya ay naging hari ng Israel at noon pa man ay sinisiyasat niya na at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa silong ng langit at nakita niya na ang tao ay itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Nakita niya ang lahat ng gawa ng tao sa ibabaw ng lupa at nasabi niya na ito ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na maibibilang pa ang wala. Kaya nga sinabi niya sa kanyang sarili, ang katalinuhan niya ay higit pa sa sinundan niyang mga hari sa Jerusalem. Alam niya ang tunay at kung ano ang katalinuhan at kung ano ang karunungan. Pinag-aralan niya na itong mabuti. Pinag-aralan niya ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kaululan. Ngunit napatunayan niyang ito ay walang kahihinatnan. Hanggang lumalawak ang kaalaman ay dumarami rin ang alalahanin at habang dumarami ang nalalaman ay lalong tumitindi ang sakit. At dahil roon, ipinasya ni King Solomon na magpakaligaya at nasumpungan niya naman ang tunay na kaligayahan. Ngunit nasabi niya na ito ay walang kabuluhan. Ang halakhak ay pinalagay niyang kaululan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Sa pagnanasa niyang maabot ang kaalaman ay pinag-aralan niyang magpakasaya sa pamamagitan ng alak sa loob-loob niya. Ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahong ilalagay niya sa ibabaw ng lupa. Nakagawa siya ng mga dakilang bagay. Nakapagpatayo siya ng malalaking bahay at ginawa niyang ubasan ng paligid nito. Gumawa rin siya ng mga hardin at liwasan. Tinamnan niya ito ng lahat ng uri ng punong kahoy na mapapakinabangan ng bunga. At marami pang iba. Marami siyang ginawa ng mga bagay na sa tingin niya ay nakakapagpasaya sa kanya. Pero kahit saan, kahit anong gawin niya, hindi niya pa rin masumpungan ang totoong kaligayahan. Sinabi niya na ang sinapit niya ay siya ring sasapitin ng iba. Ang sinapit ng mangmang ay siya niya ring sasapitin. Ano nga ba ang magagawa niya o mapapala niya sa labis na pagpapakarunong? At naisip niya na wala kahit konti. Sabi niya, pagkat kung paano ang mangmang ay nalilimutan pagdating ng araw, gayon din ang lahat ay mamamatay, maging matalino man, maging marunong man, o maging mangmang man. Kaya naisip niya na wala ring halaga ang buhay niya, pagkat pawang kahirapan lamang ang dulot nito sa kanya. Lahat nga ay walang kabuluhan at nauuwi lamang ito sa wala. Nagpapakahirap ang tao para sa kanyang sarili. Ngunit pagdating ng araw ay may iwan lamang sa susunod sa kanya. Ang sad. Ano man ang gawin ng tao ay nagdulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano mang gawin ng tao ay nagdulot sa kanya ng balis at hinanakit. Ay mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Kaya nga sa verse 24 sinabi niya,
Ang mabuti pa sa tao ay kumain at uminom at pagpasasaan ang kanyang pinagpaguran. Alam kong ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ng sinuman. Ang karunungan at kaligayahan ay pinagkaloob ng Diyos sa lahat na kinalulugdan niya. Ang makasalanan ay pinapagawa niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Ang bigat ng words ni King Solomon, diba? Imagine naman, sa dinami-dami ba naman ang ginawa niya sa ibabaw ng lupa. Pero, wala siyang kasiyahan. Imagine ha, isa siyang hari, isa siyang mayaman na tao. Halos lahat nakukuha niya. Lahat ng magustuhan niya na babae nakukuha niya. At lahat ng mga, kumbaga, asawa niya magaganda. Imagine, nagkaroon siya ng 700 na asawa at 300 na kabit. Imagine kung gaano yun kadami. Pero at the end of the day, wala pa rin siyang kasiyahan. Sinabi niya sa verse 18, wala na ring halaga sa akin ang lahat ng ginawa ko sa ibabaw ng lupa, pagkat ito ay may iwan lamang sa susunod sa akin. At sino ang makakatiyak kung siya'y matalino at mangmang? Gayunman, siya ang magmamana sa mga may iwan kong pinagbuhusan ng lakas at isipan. Ito may walang kabuluhan. Kaya nga sinabi niya, pinagsisihan niya ang ginawa niyang pagpapakahirap sa daigdig. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamumuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Pero may iwan lamang sa susunod sa kanya. In our present times, alam ko na maraming tao ang katulad ni King Solomon. Katulad na lang ng mayayaman or ibang mayayaman na sa kabila ng yaman nila is hindi nakaramdam ng kasiyahan. Di naman kasi assurance na mayaman ka, totoong masaya ka na. Hindi assurance na marami kang kotse, totoo na successful ka na. Hindi assurance na marami kang pera, nabibili mo ang lahat ng gusto mo, okay na ang lahat sa'yo. Maraming mga mayayaman, even billionaires, na nag-suicide kahit nasa kanila na ang lahat. Though, hindi naman lahat, pero may mga ubod ng yaman talaga na nagpakamatay. According sa aking research, ito ang mga famous personalities na nagpakamatay because of depression. O diba? Nakita niyo na? Hindi assurance na mayaman ka ay ma-choose success ka na. Hindi basihan ng pera sa pagyaman o sa pagkakaroon ng kaligayahan. Because happiness is a choice. Kahit gaano pa kadami ang yaman mo, kung wala ka namang kasiyahan sa puso mo, it's worthless. Kasi ang kayamanan ay hindi assurance para maging masaya tayo. Oo, pwede na tayong pasayahin sa kaunting panahon. Pero ang joy, tanging sa Diyos lang matatagpuan. Kaya I challenge you, ask yourself this question. Ano nga ba ang purpose mo sa mundong ito? Bakit ba tayo nabubuhay? Para ba magpakasaya? Para ba mangarap
mangarap na yumaman? Well, masasabi ko na ang mangarap na yumaman ay hindi naman masama. Pero ang tanong, bakit ka ba mangarap na yumaman? Maybe sasabihin mo, kasi gusto ko makapag-travel sa buong mundo. Sige, sabihin natin na, yes, nakapag-travel ka. Sabihin na natin na, kumbaga nabili mo ang lahat ng gusto mo. Nasa'yo na ang lahat ng pinapangarap mo. But, if wala ang Diyos, it is still nothing. Bakit? Kasi nga, sabi nga sa Bible, ang kaligayahan at karunungan ay pinagkaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ibig sabihin, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Kasi tanging ang Diyos lamang ang makakapagbigay nito sa'yo. Okay? Kaya, di masamang maghangad na yumaman. Pero tanungin mo ang sarili mo, para saan? Para saan ba? Sa chapter 3 naman, sinabi ni King Solomon na ang lahat ng bagay ay nagaganap sa kanya-kanyang panahon. Minsan, tayong mga tao is ayaw natin ng matagal. Madalas tayong nagmamadali. Gusto natin ngayon na. Gusto natin si crush na kahit hindi naman pala ikaw ang para sa kanya. Yung mga ganyang mindset, yung pinaka-worst talaga. Inaamin ko, kahit ako, oo, minsan nagmamadali din ako. Pero kasi, kapag nagmamadali tayo, nagkakamali tayo. Kaya, we should wait. Kasi if we don't wait, we should surely regret it. Sa chapter 3, sinabi ni King Solomon dito na wala na daw iba pa na pinakamabuting gawin ng tao kundi ang magpakaligaya at gumawa ng mabuti habang siya ay nabubuhay. Sinabi sa verse 13, alam ko ring ang kalooban ng Diyos na ang tao ay kumain, uminom at magtamasa sa bunga ng kanyang pagpapagal. Yaoy kaloob ng Diyos, alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos, wala nang kailangang idagdag, wala nang dapat bawasin, gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una pa, gayon din ang magaganap pa, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Okay, sinabi ni King Solomon na magpakaligaya. Well, wala namang masama na magpakaligaya, di ba? Kasi syempre, sa mundong ating ginagalawan, isipin natin na temporary lang ang buhay natin. Hindi palagi na meron tayo nito, hindi palagi na makaka-experience tayo ng ganito. Kaya naman, you should treasure every moment. Kasi once that you waste a moment, it will never came back. Di ba? So, we should treasure every moment. Tandaan mo na ang gusto ng Diyos sa'yo ay maging masaya ka. Huwag mong ipipressure ang sarili mo sa mga bagay na temporary lang naman katulad ng problema. Kasi ang problema, maaaring nandyan lang ngayon tapos kinabukasan, maaaring wala na. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon magkakaroon tayo ng problema. Kung hinayaan mo na ang problema na yun ang maging dahilan para maging malungkot ka, tandaan mo na sa mundo ng mga patay, wala ka nang mahihintay doon. Hindi mo na ma-experience pa ang mga bagay na yun. Katulad nga ng sinabi ni King Solomon na doon sa mundo ng mga patay, wala ka nang mahihintay pa. Kaya naman, habang may buhay ka pa, i-enjoy mo ang buhay mo. Tandaan mo na hindi sa lahat ng pagkakataon malakas ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon bata ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon kaya mo pang i-enjoy kung anong meron ka. Kaya naman, makontento ka sa kung anong meron ka ngayon. Kasi may mga bagay na meron sa'yo na wala sa iba. May mga bagay na meron sa'yo na pinapangarap ng iba. May mga bagay na nasa iyo
na gusto ng iba, pero hindi nila makuha. Kaya naman, maging thankful ka sa kung ano man ang nasa iyo ngayon. Sana po, sa kaunting kaalaman na binahagi ko sa inyo, marami kayong natutunan. God bless po. Kaya naman, before ako mag-end, gusto ko sana ibahagi ang aking personal testimony. Sana po ay ma-inspire kayo at before ako mag-end, of course, I will show you my life. God bless po.